Magandang umaga mga bata! Alam mo ba na ang mga kwentong bayan ay matagal nang bahagi ng ating kultura? Ipinapasa ito mula sa matatanda papunta sa mga kabataan upang magbigay aliw at magturo ng aral. Sa bawat kwentong bayan, may mga tauhan tayong nakikilala. Ang mga tauhan ay maaaring mabuti o hindi maganda ang ugali. Nakikita natin ang kanilang katangian sa kanilang mga salita, ginagawa at desisyon. Suriin ang larawan. Nakikilala ninyo ba siya? Ano ang ginagawa niya? Anong kwento ang kanyang pinagmulan? Ang kwento ni Juan Tamad. Si Juan ay kilala sa kanilang bayan bilang isang tamad na binata. Isang araw, inutusan siya ng kanyang ina na pumunta sa bukid upang mag-ani ng prutas. Pagdating niya roon, nakita niya ang puno ng bayabas na hitik sa bunga. Sa halip na umakyat at pitasin ang mga prutas, humiga si Juan sa ilalim ng puno at sinabi, "Hihintayin ko na lamang na malaglag ang mga bayabas para hindi na ako mahirapan." Habang naghihintay, nakatulog si Juan. Dumaan ang ilang oras at nang siya'y magising, wala na siyang nakuhang prutas dahil kinuha na ito ng ibang tao. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Ano ang inutos kay Juan ng kanyang ina? Ano ang ginawa ni Juan sa halip na umakyat at mamitas ng bayabas? Anong katangian ang ipinakita ni Juan sa kwento? Ano ang katangian ng tauhan? Ang katangian ng tauhan ay ang mga ugali o asal na ipinapakita ng mga tauhan sa kwento. Maaaring ito ay pagiging masipag, matulungin, masayahin, mapagbigay, at mapagmahal. Maaari din na ang karakter ay masama, katulad ng pagiging tamad, sinungaling, makasarili, palaaway, at mapanghusga. Mahalaga ang pagkilala sa katangian ng tauhan dahil dito natin nauunawaan ang aral ng kwento. Paano nakikita ang katangian ng tauhan? Una, sa kilos o ginagawa. Halimbawa, si Juan Tamad ay humiga sa ilalim ng puno ng bayabas imbes na magtrabaho. Ito ay nagpapakita ng pagiging tamad. Nakikita rin ito sa salita o sinasabi. Halimbawa, nang sinabi ni Juan, "Hihintayin ko na lamang na malaglag ang bayabas," ipinakita niya ang kanyang ugali. At ito ay ang pagiging tamad. Sa desisyon o pinipili. Halimbawa, pinili ni Juan na matulog kaysa mamitas. Ito rin ay nagpapakita ng pagiging tamad. Gawin natin. Tukuyin ang mga katangian ng mga
tauhan. Si Ana ay lagi munang tumutulong sa kanyang nanay bago lumabas para maglaro. Si Ana ay isang batang. Si Pedro ay palaging hindi gumagawa ng takdang aralin at laging nahuhuli sa klase. Si Pedro ay isang batang. Si Maria ay nagbabahagi ng kanyang baon sa kanyang kaklasing walang pagkain. Si Maria ay isang batang. Si Juan ay gumagawa ng kwento sa kanyang guro tungkol sa hindi paggawa ng proyekto. Si Juan ay isang batang. Si Lito ay masigasig na nag-aaral para sa kanilang pagsusulit at nakakuha ng mataas na marka. Si Lito ay isang batang. Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali kung hindi. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang ibig sabihin ng katangian ng tauhan sa isang kwento? Paano nakikita ang katangian ng tauhan? Bakit mahalagang kilalanin ang katangian ng tauhan? Kapag ang tauhan ay tumutulong sa kapwa, anong katangian ang ipinapakita niya? Alin sa mga sumusunod ang hindi paraan upang makilala ang katangian ng tauhan? Laging tandaan, ang pagkilala sa katangian ng tauhan ay mahalaga sapagkat dito natin nauunawaan kung ano ang mga ugali at asal na dapat tularan at kung alin ang hindi kanais-nais. Nakikita ang katangian ng tauhan sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawa, sinasabi at mga desisyong pinipili sa loob ng kwento. Sa pamamagitan nito, mas maiintindihan natin ang mga pangyayari at mas natututo tayo ng mga mahalagang aral na maaari nating magamit sa tunay na buhay. Ikalawang araw. Ang kwentong bayan ay naglalaman ng mga pangyayari na may dalang aral. Sa bawat kwento, makikita natin na may mga problemang kinakaharap ang mga tauhan. Ito ang tinatawag na suliranin. Sa kabilang banda, may paraan din upang malutas ito. Ito naman ang tinatawag na solusyon. Mahalaga na matukoy natin ang suliranin at solusyon upang mas maunawaan ang kahalagahan ng aral sa kwento. Basahin natin. Ang matching at ang pagong. Nakakita ng puno ng saging ang matching at pagong. Pinili ng matching ang itaas na bahagi at ibinigay ang ugat sa pagong. Lumago ang tanim ng pagong at namunga, ngunit ang kay matching ay namatay. Nang inangkin ng matching ang bunga, pinarusahan siya ng pagong gamit ang matutulis na kawayan. Sino ang mga tauhan sa kwento? Ano ang nakita nila matching at pagong?
Ano ang naging suliranin ni Pagong? Paano niya ito nasolusyonan? Ano ang naging aral ng kwento? Ano ang suliranin? Ito ang problema o hamong kinakaharap ng pangunahing tauhan sa kwento. Ano ang solusyon? Ito naman ang paraan kung paano nalutas ng tauhan o ng ibang tauhan ang problemang ito. Basahin natin ang mga kwentong bayan at ating tukuyin ang mga suliranin at solusyon. Si Pagong at si Kuneho. Laging nagyayabang ang kuneho na siya ang pinakamabilis. Hinamon siya ng Pagong sa karera. Mabilis tumakbo ang kuneho ngunit natulog sa kalagitnaan. Dahan-dahan ngunit tuloy-tuloy ang Pagong kaya siya ang nanalo. Ano ang suliranin sa kwento? Ano naman ang naging solusyon? Alamat ng ampalaya. Noon, may isang gulay na ang pangalan ay ampalaya. Naiinggit siya sa ibang gulay dahil magaganda at masarap sila. Ninakaw niya ang kulay at lasa ng iba. Nagalit ang bathala at pinarusahan siya. Ibinalik sa mga gulay ang kanilang mga katangian at iniwan kay Ampalaya ang pait bilang alaala ng kanyang kasakiman. Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang naging solusyon? Ang matalinong uwak. Isang araw, uhaw na uhaw ang isang uwak. Nakakita siya ng banga na may kaunting tubig sa ilalim. Sinubukan niyang uminom, ngunit hindi niya maabot. Nag-isip ang uwak ng paraan. Nagsimula siyang maghulog ng maliliit na bato sa banga. Unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa umabot ito sa kanyang tukha. Nainom niya ang tubig at nawala ang kanyang uhaw. Ano ang suliranin sa kwento? Ano ang naging solusyon? Gawin natin. Isulat ang tama kung wasto ang ipinahahayag at mali kung hindi. Gawin natin. Tukuyin ang mga suliranin at solusyon sa mga sitwasyong babasahin. Si Ana ay nakabasag ng baso habang naglilinis. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Si Pedro ay walang dalang payong at biglang umulan sa daan. Ano ang suliranin at ano ang solusyon? Si Liza ay nahihirapan sa kanyang taktang aralin sa matematika. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Si Juan ay nagugutom ngunit wala siyang baon. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Nag-away sina Carlo at Marco dahil sa laruan. Ano ang suliranin? Ano ang solusyon? Ikatlo at ikaapat na araw.
Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang pangatnig at kung paano ito nakatutulong upang makabuo ng tambalang pangungusap. Ang pangatnig ay mga salitang ginagamit upang pagduktungin ang mga salita, parirala o sugnay. Kapag ginamit natin ito sa dalawang sugnay na makapag-iisa, nakabubuo tayo ng tambalang pangungusap. Basahin natin. Si Carlo ay masipag na mag-aaral, ngunit minsan ay nakalilimutan niyang magpahinga. Mahilig din siyang tumulong sa kanyang kapatid at siya ay palagi inaasahan ng kanyang mga magulang. Anong mga pangatnig ang ginamit sa kwento? Ano ang mga tambalang pangungusap? Ano ang pangatnig? Ang pangatnig ay bahagi ng pananalita na nag-uugnay ng mga salita, parirala o sugnay. Mga halimbawa ng pangatnig: at, ngunit, o, upang, dahil, subalit, at kaya. Ano ang tambalang pangungusap? Ito ay pangungusap na binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at pinag-ugnay ng pangatnig. Mga halimbawa: kumain si Ana at uminom ng tubig. Nag-aral si Liza kagabi, ngunit nakatulog siya habang nagbabasa. Magbabasa ka ng libro o manunood ka ng telebisyon. Hindi siya pumasok sa klase sapagkat siya'y may lagnat. Nagsikap si Ana kaya siya ay nakapasa sa pagsusulit. Gawin natin. Tukuyin ang mga wasto at angkop na pangatnig upang mabuo ang pangungusap. Nag-aral si Lisa, patlang siya ay nakakuha ng mataas na marka. Kumain si Ana ng tinapay, patlang uminom siya ng gatas. Maglalaro ka ba ng basketball? Patlang manonood ka na lamang ng TV. Masipag si Pedro. Patlang, minsan ay makakalimutin siya. Hindi nakapasok si Carlo, patlang malakas ang ulan. Gawin natin. Kulayan ang masayang mukha kung ang pahayag ay tama at kulayan ang malungkot na mukha kung hindi. Gawin natin. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangatnig? Ano ang bumubuo ng isang tambalang pangungusap? Alin sa pangungusap ang may tamang gamit ng pangatnig? Ano ang layunin ng pangatnig?
Alin ang tambalang pangungusap? Laging tandaan, ang pangatnig ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin ang mga salita, parirala o sugnay sa loob ng pangungusap. Mahalaga ito upang maging malinaw at maayos ang daloy ng kaisipan. Sa tulong ng pangatnig, nabubuo ang tambalang pangungusap na binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa kanilang kilos, sinasabi at reaksyon, natututo rin tayong maging mas maunawain at may malasakit sa kapwa. Maraming salamat po sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa muling pag-aaral ng asignaturang Filipino.